day mga kaibigan, welcome back sa ating channel. Comparison video ulit tayo sa dalawang magandang pick-up na option natin. Itong Toyota Hilux GRS at itong Isuzu D-Max LSE 4x4 automatic. Itong dalawang sakyan na to ang tinaguri ang best pick-up for the reliability, durability, and toughness. At syempre, yung good looks. Itong Isuzu D-Max, ang top of the line ng Isuzu D-Max lineup. Ito ang 2023-2024 model. At itong Hilux GRS naman ay 2023 model. Ito naman ang top of the line ng Toyota Hilux lineup. Tingnan natin kung value for money itong dalawang pickup na to. At magbigay tayo ng idea or point of view kung alin sa kanilang dalawa ang pipiliin nating sasakyan if ever bibili tayo ng pickup vehicle. Okay, umpisahan na natin ang comparison. Ang Isuzu D-Max ay may bagong two-tone front grille na combination ng glossy dark gray metallic at black color at grille type siya. At sa Hilux GRS naman ay mesh type na gloss black ang kulay niya. Ang headlight nito ay projector type na bi-beam LED with auto leveling and on-off function at integrated yung turn signal light at daytime running light. Ang fog lamp nito is projector type na LED. At sa Isuzu D-Max LSE variant naman is by LED projector type with daytime running light na LED rin. Meron siyang auto leveling and auto on-off functions. LED fog lamp din siya with bulb type na signal light at separated type yung design niya. Ang Isuzu D-Max top of the line ay merong front sensor sa harap pero wala siyang front camera. Yun yung wala sa Isuzu D-Max. Pero meron naman siyang smart duo cam para dun sa advanced driver assist system niya. At sa Hilux GRS naman ay radar system with 2 front sensors at may front camera ito kasi mayroon siyang 360-degree camera. Yan po yung sensor niya for the radar system niya, yung safety and driver assist system niya. Ang Hilux GRS is equipped na ng steel na front skid plate for engine protection at meron din siyang fuel tank at transmission protector. Ang Isuzu D-Max naman ay equipped ng underbody protector din, protection, yung front skid plate, release skid plate, transfer case protector at transmission cover niya. Ikutan naman natin ang outer part or outer design ng Toyota Hilux GRS na 2023 model. Maganda yung design niya, front design niya na merong spell out na Toyota. Yung classic na Toyota badge at meron din siyang badging ng GRS, Toyota GRS. Bali itong unit na to ay upgraded na or napalitan na yung horn niya or yung busina. Bosch Europa ang ginamit sa kanya. Meron siyang mga accents ng gloss black sa kanyang fog light at kanyang wheel fenders. Smoke type yung design ng headlight niya sa side niya. At ang kanyang door handles is body painted. At ang kanyang side view mirror is gloss black at meron siyang GR badge na design sa kanyang side. Ang side view mirror nito ay gloss black at integrated sa kanya yung turn signal light at yung courtesy light at side camera for the 360-degree camera. Bali itong rain gutter niya or sun visor is accessory na ito, added accessory na merong GR buds. At meron siyang sports bar na gloss black din ang kulay niya. At ang side stepboard nito ay plastic material. Ang taillight nito is LED ang brake light at bulb type ang reverse light at signal light. Meron siyang badging na GR, Hilux at yung Toyota. Ang third brake light nito ay integrated sa kanyang tailgate. At yung kanyang
rear camera ay integrated sa kanyang tailgate opener. Equipped din ito ng 4 rear sensors, 2 radar system or sensor for the rear cross traffic alert at blind spot monitoring na integrated sa kanyang rear bumper. Assisted ang tailgate opener nito. Meron na siyang bedliner na stock at glossy black itong design ng kanyang sports bar. Equipped din ito ng light for the cargo bed. At ang antena niya ay shark fin type design. Okay, tingnan naman natin ang exterior ng Isuzu D-Max. Ang side mirror niya ay dark gray metallic color with turn signal light na integrated sa kanya. At wala rin siyang side camera at courtesy light. Sa rear part naman mga kaibigan, meron siyang rear camera na integrated sa kanyang tailgate opener at meron siyang 4 eye sensors sa likod. Ang side view nitong 2024 model na D-Max is the same dun sa 2023 model. Yung cover fender niya with dark gray metallic color, same design. Meron siyang mga slots or design na parang slots niya. Yung side step board niya ay same din. Plastic type material pero durable tignan. Ang kanyang door handles is smart entry system sa driver and passenger. Sa second row ay walang smart entry system na function na ang kulay nila is dark gray metallic color. Ganun din sa side bed finisher niya is dark gray metallic color with same design sa side fenders niya. Meron siyang mga slots. Meron siyang 4x4 sticker or decal sa upper rear part niya. Magandang pagka-design nitong tail light ng Isuzu D-Max. Yung accent niya na smoke type is napakaganda. Na-emphasize ng mabuti yung design niya. Meron siyang LED rear lights. Meron din siyang emergency stop signal at rear fog lamp. Ang third brake light nito ay roof mounted. Para sa akin, ang disadvantage ng roof mounted na third brake light is kapag mataas na yung karga mo sa cargo is natatakpan siya. Ang tailgate opener nito ay dark gray metallic color din at hindi siya assisted. Kung sanay ka sa tailgate ng pickup na mabigat ay okay lang. Pero kung nasanay ka naman dun sa assisted or yung magaan is maninibago ka talaga. Okay din itong bedliner niya, itong design ng bedliner niya. At meron siyang 4 na tie-down hooks or tie-down slots. Yan po ang rear part or rear view ng Isuzu D-Max. Meron siyang roof rail na merong maximum of 100 kilos na capacity na kaya niyang i-hold or i-carry. At ang kanyang antenna is pole type, yung meron siyang screw. Which is para sa akin, ang disadvantage ng pole type is kapag nagpark ka sa unsecured areas, ay pwede siyang makuha. Ang isa sa bago sa 2024 Isuzu D-Max ay yung design ng kanyang mags. Parehong 18 wheels na alloy wheels wrapped in 265/60 R18. Pero ang design na niya ay mas maganda na compared dun sa 2023 model. Ang brakes nito ay disc brakes sa harap at ang kanyang suspension is double wishbone coil spring with stabilizer ang front at sa rear naman is long span semi-elliptical soft ride leaf spring. Ito ang difference ng top of the line ng D-Max kasi yung mga low variant niya is standard na leaf spring lang. Ang rear brake pala ng Isuzu D-Max is drum brake. Ang kanyang spare tire is full size pero steel rim yung kanyang rim or mag. Base sa aking experience is sinasabi ko lagi na disadvantage kung steel rim yung spare tire mo kasi hindi mo siya regular na mare-rotate. Pero kung gusto mo lang na steel rim yung nakakabit ay okay lang, maro-rotate mo siya.
or ipalit mo yung gulong dun sa mags para maganda tignan ang rotation niya. Kasi ang disadvantage niya is luma na yung 4 na gulong na ginagamit mo, pero yung spare tire mo is bago pa or aabutan na siya ng expiry niya. Sa Hilux GRS naman, ang suspension nito sa harap is double wishbone with stabilizer at sa likod is leaf spring with monoshock. Ang gulong nito ay 18-inch mags wheels wrapped in 265/60 R18 na Brixton Dweller na highway terrain. Ang brakes niya is front disc brake at sa rear is drum brake. Ang spare tire nito, mga kaibigan, ay steel rim din. Full size ang gulong niya pero ang rim niya is steel. Pareho sila nung sa Isuzu D-Max. Halos pantay ang Hilux GRS at Isuzu D-Max sa underbody protection, pati yung mga features, at pati sa tires ay pareho sila. At yung brakes niya is same din, disc brake and drum brake. Okay, tignan naman natin ang interior ng 2024 Isuzu D-Max. Naka-smart entry system ito sa driver at sa passenger. Ang side or door armrest niya is leather, magandang pagkagawa. Soft touch plastic naman yung kanyang door trims at meron siyang accent ng shiny brown at silver. Ang kanyang windows is power windows pero driver side lang ang one touch up and down. Power adjust din ang kanyang side view mirror. Meron siyang button for the on-off ng traction control. At ang kanyang seat is leather seat. 8-way power adjust ang kanyang driver seat. Ito yung isa sa bago sa 2024 model. Kulay black na yung kanyang leather. Yung previous model is kulay brown yung seat materials niya. New black interior design ang ginawa ng Isuzu dito. Yung seat material niya, seat color, at yung dashboard is kulay black. Yung previous model is more on brown accent. Ito ang steering wheel niya. Meron siyang mga buttons for the driver assist system. Switch ng cruise control, adaptive cruise control. Meron din siyang distance setting at emergency brake system. 10-inch ang infotainment system niya with Android Auto and Apple CarPlay with offline navigation and planometer at meron siyang 8 speakers. Maganda yung feature na compartment dun sa dashboard niya. Piano type ang buttons ng infotainment at air conditioning system niya with dual zone air conditioning system. Dial type yung shift ng 4 high, 2 high, and 4 low. Meron siyang button for the ascent and descent, yung hill assist, at meron din siyang button for the parking sensor. Ang lacking ng top of the line Isuzu D-Max is the wireless charger. Sa top of the line ng halos lahat ng top of the line ng mga other brands is naka wireless charging system na siya. Naka push start stop system ito with remote start system. Yun ang magandang feature ng Isuzu D-Max top of the line. Ang kanyang brake lever or yung handbrake lever is the standard type leather wrap. At ang kanyang rear view mirror, center rear view mirror is electrochromic na, yung auto dimming. At meron siya nung standard size na sunglass holder at bulb type ang kanyang doom light or room light. Merong mirror at light ang sunshade ng driver at ang kanyang passenger. Isang magandang feature ng Isuzu D-Max is equipped siya ng grab handles. All doors, meron siyang grab handles. Tingnan naman natin sa second row. Ang door armrest niya is leather wrap at yung door trim niya ay leather wrap din. Meron din siya nung accent nung shiny brown na may silver na accent. Leather seat material. Ang second row rin niya, meron siya nung center armrest with 2 cup holders at meron din siyang aircon vent sa second row or the rear aircon vents. Equipped din siya ng
back pockets sa driver at passenger seats. Okay? That's all sa interior ng Isuzu D-Max. New black interior design ang 2024 model natin. Okay, tingnan naman natin sa Hilux GRS. Naka-smart entry system din ito. Ang door trim nito or door armrest niya is leather din with red stitching na accent at meron siyang gunmetal na design. All doors nito is one touch up and down na power window. Meron siya nung control buttons sa camera, sa blind spot monitoring at sa parking sensors. Naka-GRS design ang brakes and acceleration pedal niya. At ang upuan nito ay leather seat, combination of leather and Alcantara. Power adjust ang kanyang driver seat, 6-way power adjust at yung passenger seat is 4-way manual adjust. Base sa experience natin is yung Alcantara leather ay maganda, smooth, pero mas dumihin lang siya. Mas mahirap siyang linisin compared mo dun sa leather nung sa Isuzu D-Max. Naka-red accent GR design ang upuan nito at meron siya nung GR na lettering sa kanyang headrest. Okay, black interior din siya, pareho dun sa Isuzu D-Max. Meron siya nung eco mode at power mode na option. Ang kanyang brake lever ay leather wrap at leather wrap din yung kanyang center armrest at meron siya nung maliit na center console niya. Gate type ang automatic transmission shifter niya at wala siya ng wireless charger. Yung sa 2024 model na Hilux GRS ang mayroong wireless charger. Equip ito ng rear differential lock. Sa Isuzu D-Max is wala. Mas maliit lang itong infotainment system niya na touchscreen din at naka push start stop system din siya with GR design at yung kanyang shifter ng 2 high, 4 high at 4 low is manual shift knob. Meron siyang GR design sa kanyang steering wheel. At sa steering wheel niya ay may mga control buttons for the infotainment, volume control, track search, answering and cancelling of calls. At meron siyang control buttons for the driver assist and safety features niya. Ang cruise control on-off switch and adjust button niya ay nasa ilalim ng steering wheel. Yan yung kanyang meter cluster. Analog type, pareho dun sa Isuzu D-Max. Soft plastic material ang kanyang dashboard material. Meron siya nung compartment na ventilated at meron siya nung glove box. Ang sunshade cover ng driver is walang mirror and walang light. At sa passenger is may mirror pero walang light. Tapos ang center view mirror nito ay electrochromic na or auto dimming. At standard size yung kanyang sunshade holder. At bulb type ang kanyang dome light at room light. Equip ito ng 4 door handles sa lahat ng pintuan. Pareho ng sa Isuzu D-Max. Tignan naman natin sa second row. Ang door armrest niya is leather wrap din. Meron siya nung accent ng gunmetal na design at ang second row seat niya is leather material na 60-40 split. Meron siya nung back pocket sa upuan at yung hook na magandang accessory. Comfortable ang kanyang bolstering at cushioning ng upuan. Meron siya nung center armrest with 2 cup holders. Meron ding rear air vent sa rear part ng center console niya. Okay, that's all sa interior ng Hilux GRS. At ang price pala ng 2023 Toyota Hilux GRS is 2,057,000 pesos. At sa Isuzu D-Max naman ay 1,905,000 pesos. Meron silang price difference na 152,000 pesos. Almost the same. Para sa akin, ang idea ko is nakakalamang lang si Toyota Hilux GRS sa looks, lalo-lalo na sa harapan. At syempre yung tatak na Toyota. Kasi kahit mas mahal ang mga sasakyan or units ng Toyota ay sila pa rin ang mabenta. Sila ang lamang sa sales
at talagang pinipilahan ng mga sasakyan ng Toyota. Pero sa accessories, safety features, and driver assist systems ay halos pantay sila. Pareho silang equipped ng adaptive cruise control, forward collision warning, autonomous emergency braking, turn assist system, lane departure warning, blind spot monitoring system, rear cross traffic alert, at multi-collision brake system. Other safety and advanced features nila ay ABS, EBD, stability control, traction control, downhill assist control, and hill start assist system. Okay, that's all dito sa comparison video natin sa Toyota Hilux DRS at Isuzu D-Max LSE 4x4 automatic. Para sa akin, pareho silang reliable, durable, and tough na pickup vehicle. Kumbaga, value for money itong dalawang sasakyan na to. Sulit sila sa kanilang mga accessories, safety features, advanced assist system, driver assist systems. Sa itsura ay pareho silang astig or magandang, good looking na pickup vehicle. At depende na lang sa atin kaibigan kung anong brand ang pipiliin natin, kung Toyota or Isuzu. Pero either sa kanilang dalawa ang pipiliin mo ay panalong panalo. Okay, that's all dito sa comparison video natin mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood, lalong-lalo na sa mga valued subscribers natin. Maraming salamat sa inyong lahat. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.